Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And welcome sa another episode na naman ng Punchline with Alex Calleja, Israel Benobra. Ito po si Alex Calleja. Isla Benobra, ang inyong resident fact checker. Hello, hello, Ang hello. aming podcast na naiisipan lang namin gawan pagka may kailangan kami. Ang punchline with Alex Calleja, Isla Benobra. Oo. Pag may kailangan Nagiging kami. active lang kami pag ano Oo. eh. Hello. Last year ganito rin to eh. Naalala ko nung nasa ano pa tayo, Bagong Pilipino. Last year rin. Oo, bagong Diba? Pilipinas sa Wala pa akong ano. podcast, studios. Oo, hindi pa ako nag-Netflix na pangalawa nun. Naalala ko nga yan. Ang ganda ng labas eh, no? Yung Oo, hindi support lang natin ng- masustain eh. Yun. support ng mga tao sa Netflix mo talaga. Iba. Oo, na-overwhelm lang pala ako sa nangyayari, no. Nakita ko kasi yung success ni natuwa ako sa success ni yung mag-asawa si Gerald Napoles sa di Kim Molina. Si Kim Molina nag-number 1 yung ano niya, yung kalimutan ko yung title ng Netflix niya. Tapos pumasok ulit yung Movie? yung movie niya, Yeah. ang tagal nag-number 1. Nandito pa nga nasa number 7 pa nga eh. Tapos, siyempre, nakikita ko yung mga post ni ni saka ni Kim na rin. Natuwa ako. Happy ako eh dahil nasa number Anong title niya? Kaya lang di ako nagbubukas ng movies. Netflix ko. Ito pare. Movies. Pawala na rin siya pero tagal nag-number 1. Yan, yung Wonderful Nightmare. Yan, meron pa number 9 pa ba? Gusto yung panoorin. Natuwa kasi ako, siyempre si Gerald, friend ko sa Facebook, sa si Kim, friend ko sila. At nagkikita-kita kami lagi ni Gerald. Tapos, Gerald na Pauls nga nakita ko. Tapos nag-number 1, pumasok din sa number, hanggang number 5 yung yung isa pa nilang palabas. Yung X, may X, ganun eh. Oo. So, nag-post ngayon si Gerald na, lagi siya nag-post ng positioning ng ganun-ganun ako eh. Tama. Nung ako. So, pero ako, nung binasi ko siya, pero ang reaction ko, natutuwa ako, para sa kanila, dahil ang sarap ng feeling nun, men eh. Yung nakikita mo yung pero hindi ako nainis, nagalit, o nainggit. Ibase na natin dun sa mga nagko-complain, nagko-comment pag nagpo-post ka ng ganun. Oo, ngayon, bumalik sa isip ko ngayon, yung Diyos ko. dating nag-post ako ng yung minomonitor ko yung yung, lalo na yung pass is pass, kalaban kasi yung One Punch. At saka yung One Punch BTS. ba? Tama ba? One Punch? Hindi, One Piece. Tama na? Oo naman ako. One Piece saka One BTS. Piece. Kaya exciting. Tapos pinapasok pa niya tatamang panahon. May mga siguro talagang hater lang talaga. Alam ko namang hater lang. Pero nakakatakot lang yung mundo na yung sineselebrate mo yung success mo. Yung mga... Oo. Pero may ibang tao pala, ibang basa doon. May umabot siya sa punto na, putya, araw-araw ka na nagpa-post. Tapos nakita mo yung nakakaranas ng ganun. Ginagawa din niya. Gerald, di ba? Oo. Ginagawa din niya. Nagpo-post din Hindi, sila. ngayon, nakita ko kay yung ginawa nila Gerald. Ako naman bilang okay ako dahil sabi ko, success nila yun. Ramdam ko yung happiness nila. Oo. Ang problema ko lang, yung problema ko dun sa nagre-react na iba. So naisip ko, nasa well-being mo talaga yung pagtanggap ng mga success na iba eh, no? Oo. Ibig sabihin, katulad ko, kung post ng post to si Gerald, Kasi diba? maaring naranasan mo nga nag-number 1 ka, pero kung masama ka rin tao, ganyan din maging reaction mo doon sa ibang nagna-number 1. Oo, diba? Ako, Pangit din yun. nung naranasan kong tuwan-tuwa ako, nung nakita ko, putz, sabi ko, uy, sarap. Di mo na kailangan ikwento sa ila dahil nakita nila. Ang sarap. Kaya nga minessage ko si Gerald. Nag-message ko, pare, congratulations. Happy ako sa inyo. Dahil ang saya niyan. Pare, salamat. Dahil mag-asawa sila, pare. Sa Viva sila. Nakikita ko yung hard work ng dalawang yun eh. Tama. O sana, tinatawag-tawag dati ng mga trying hard. Oo. Hindi nila kasi nakikita yung hard work. Minsan, akala nila yung pagpupursige ng tao,
pag hindi mo kayang sabayan, huwag mo na siraan. Kanya-kanya tayong Trying hard, racket ang eh. bu- Yun, kaya na, Sarabihan, trying oo, hard. di mo paggawa nila ng ano, ng, Trabaho nila yun. oo, kaya natuwa Diba? ako. Parang, Kaya natuwa ako, tapos minessage ko talaga, pare, very happy. Genuinely, ang sarap talagang genuinely maging happy ka sa success ng iba, men. meron na kayang nag-message sa may-ari ng Jollibee na, dami mong commercial. Maya, minuto commercial sa TV, trying hard. Nanonood ako ng YouTube ko, may Oo. commercial ka. Ang nagtataka trying hard. lang ako, page ko Produkto yun mo eh. Oo, Taka page ko yun. So, page mo, produkto page ko yun. mo. Tsaka tuwan-tuwa ako yung nag-number. Ano lagi. Tapos men, umabot pa sa Reddit tata na, yun na, si Alex pa-humble na. Umabot sa pa-humble na, ano raw, nagulat raw siya ako, nag-number 1. Eh, ganun talagang attitude ko. Magugulat ka talaga. Oo. Actually, kung dahil nga nakasama namin, and nakita rin na, sabay-sabay yung kaba namin, ha? Oo. Puta, kaya magna-number 1 kaya talaga to. Lahat kami may seed ng Oo. doubt. Lahat kami syempre naniniwala na hindi. Puta, lalaban ng pass is pass. Pero nung nalaman namin kasabay ang BTS at Oo, men. may chance pa kaya mag-number 1. Ngayon lang yung dinadasal namin mag-number 1 lang one time. Oo, okay na. One day lang. Eh hindi, binalik pa. Nag-ilang araw, Wala, tinalo bumalik. niya pa yung Tapos- BTS at yung One Piece. Sinubukan niya, tinalo niya yung Oo, tinalo niya. Diba, nag-2 and 3 yun, tapos hinatak niya ang tamang panahon. So, Nakakatuwa. Ngayon, ang goal ko na Hindi. naman. Diba? ano siya? Ngayon, checklist na naman yun. Panibago na naman goal yung panibago kong Netflix na sana maka-Grand Slam. Oo naman. Yung tatlo, yan. Sana. Kaya ngayon, kaya namin pinag-uusapan yan, kasi baka nalilito pala yung mga ibang mga ano natin, yung mga pagpupunta tayo sa ibang bansa, akala nila, ang dala-dala natin, yung same joke. Oo. Yun, kaya napag-usapan namin yun dahil pupunta na naman kami Australia. Sa Pressure August, sa amin yun, ha? Australia, sa Singapore, pupunta kami dyan. Hmm. At ang dala-dala namin, bagong jokes. Bagong jokes. At syempre. minsan nga, mas kayo pang nauunang makakita ng jokes namin kaysa yung mga nasa Pilipinas. Kasi doon na namin sinasample yung mga bagong jokes namin sa ibang bansa. Nagiging ano na nga siya, nagiging calendar year na nga. Tradisyon na Na siya. umiikot siya, Oo. na naging gano'n na schedule. So, bago ako mag-tape, mag-record ng Netflix special kung pangatlo, October pa yon, August, ang simula ng leg. Ang simula ng, kasi tinitigil ko na yung pag-show sa Metro Manila, di ba? Ayun ang usapan namin ni Israel. Nauurong ng konti kasi may mga nagre-request na venue. Ang deadline ko, ang last Metro Manila show ko is August 20 sa Millions. Tapos, ang susunod na nun ay Pampanga, Outside Bulacan, na. Yeah. Subic, Baguio, Clark, tapos itong Australia and Singapore. Yun ang Singapore, mga September, schedule na namin sa labas namin mag-perform. Mm. Kaya mahalaga sa amin itong August 29 Melbourne kasi theater type to, parang may taste ng konting Netflix feel to. Yeah. So, Ibang-iba siya dun sa mga naranasan nating mga dating Australia shows. oo. Kasi yung nauna nating dalawang Australia shows, Walang yung isa bar, Oo. well, lahat. Yung una pala is sa Perth, which is parang town hall siya. Oo, town hall. Hindi siya technically theater. So, para siyang, isipin yung hall. Hall talaga na function hall siya. Yung sumunod, ganun din, parang resto bar sa Adelaide. And then, sa Melbourne naman, Parang function room. parang hall din. Parang isang hall. art hall naman ang dating. Iba yung dating. Ganun din yung second Melbourne namin. Yung back-to-back namin noon na magkasunod na na Sydney is bar naman, resto bar. Cowboy Oo, grill yan. Cowboy naman. grill So, yan. iba yung feel ngayon kasi most likely kung paano yung postura ng mga taong nanonood ngayon sa theater, yun yung nakikita yung nanonood ng mga tao dun sa special mo mismo na Oo. tamang panahon sa Saka bagong namin, producer namin. bagong producer. Yung producer namin sa Melbourne, AMPED, si Jen yan. Si Jen Ataide. Tapos si Sak. Si Sak naman, Albis. Silva, Tayan. Sa Sydney naman yun. Sa Sydney naman yan. So excited kami kasi maganda kasi ang kakaiba ang Australia. No? Umabot na nga sa point na nung in-interview ako ni Sak, siguro nabiglayin ako sa sagot ko tapos hindi ko rin na paliwalag mabuti. Sabi niya, Alex, kung bibigyan ka ng 1 million, parang 1 million, hindi, $1 million na Australian dollars para lumipat sa Australia. Lilipat ka ba? Sumagot ako, oo. Nagulat si Sak sa kanya. Ang bilis mo na sagot mo. Hindi, 40 million pesos yun. Oh, Times 40 eh.
Oo. Kung 1 million Australian dollars, mga nasa 40 40 million. million pesos. Oo ako pag ganun. Oo ako kahit maganda yung trabaho ko dito. Hindi dahil sa akin. Sabi niya, para sa mga anak ko. Yung future ng mga anak ko with the unstable politics here. Ngayon, oo. And the economy, pasensya na sa nakikinig Pero, hindi naman porket lumipat ako sa ibang bansa, hindi na ako Filipino eh. Oo. Ang Tama. pinapaliwanag ko lang, opportunity para sa anak ko. Yeah. Opportunity sa pamilya. Lilipat ako para sa mga anak ko na ngayon. Hindi ko kasi ma-imagine na magbabago ang political landscape natin in the next 10 years. Kasi 50 years na ako, 54, 53 na ako, naabutan ko na yung Ferdinand Marcos Sr. 1972 ako pinanganak eh. Martial law. Hindi mo, Martial law. Wala akong malay. nun, Pero 86, pinalitan si Ferdinand Marcos People ni power. Cory Aquino. People power. 1992, Ramos. Ramos, okay. 1998, Erac. Erap. Pinalitan ni GMA. Gloria. Oh. Gloria. That's Gloria ulit. Gloria ulit. Tapos, Noynoy. Oo. Noynoy. Tama, si Pinoy. Tapos, Duterte. Duterte. Tapos, anak na to. Oo. Alam mo ba kung ano nanabot kong panahon? Mag-ama. Ferdinand Marcos Jr., Sr., Ferdinand Marcos Jr. Oo. Cory Aquino, anak niya si Noynoy. Noy, oo. Tapos, Duterte, nangangamoy pa. Nasa 2038, pag nag-BP, 3 pares na. nang mag-ama, ang... Mag-ama, mag-ina. Ang na-encounter ko sa lifetime ko. Pero, walang masyadong nagbago. Alam mo, nakakalungkot doon, Oo. is yung politics natin na pwede yun. Yung tatay at yung anak, yung nanay at yung anak, Oo. umiikot tayo sa pamilya politics lang. Oo, Yun, parang- nakakalungkot doon. Parang season. Oo, nakakatawa siya in a way kasi parang 3 klaseng ganun na generation yung nadaanan mo dahil sa haba nga ng panahon. Pero, Tinanong nakakalungkot ko. yun. Ba't ako para sa mga anak ko? Pero hindi ako nawawala ng ng parang nationalistic pride. Oh. Eto lilipat kami, pero Pilipino kami sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tinatakwil ko ang Pilipinas, tinatalikuran ko. Pinapalipat ko lang yung mga anak ko for better future. Pero Filipino ako. Pag sabihin, ba't hindi ko dito makipaglaban sa Pilipinas? Pwede naman eh. Kaya lang, economics, education, ang dami problema eh. Di ba? May isa rin kami incident ni Mo Twister, sabi niya. Di pabor siya sa pagsunog-sunog ng mga bandila pag nagde-demonstrate. Ako hindi. Sabi ko wala kasing kasalanan ang bansang Pilipinas. Gets mo? Ang Pilipinas is the motherland. Siya yung lupa, hangin, puno. Lahat, Yan ang Pilipinas. Hindi ko kinakaya yan. Napakaganda natin sa natural resources. Ang ganda ng bansa natin. Yung mga namumuno. Yeah. Hindi yung hindi yung anti-BBM, DDS, hindi. Yung politics natin. Yeah. Yung pagsasaayos natin ng sistema ng gobyerno. Ever since, wala pa ako nakitang may mga pag-asa kaya hindi nasusustain. So yun. So yun natanong ko. At pinili ko Australia. Excuse me lang mga kapunchies. Maistorbo ko lang yung panonood at paikinig nyo. May pakulo kasi ang Punchline with Alex Calleja and Israel Benoobra. Kung may business kayo, yung legal lang At halimbawa, restaurant yan, resort, o kaya pwesto. Pupuntahan namin yan para gumawa kami ng isang podcast episode. Yes, yung business nyo ang background para makatulong sa negosyo nyo. Walang bayad, lalo na kung Metro Manila, pupunta kami dyan, gagawa kami ng episode, makakatulong sa inyo. Paano namin malalaman kung kailangan nyo ng tulong? Mag-message na kayo sa lahat ng social media namin. Alex Calleja, sa Punchline with Alex Calleja, Israel Benoobra, at The Comedy Crew. Mag-message na kayo doon at bigyan nyo lang ang detalye. Tatawagan namin kayo o mag-message kami pabalik para ma-set natin. Itong pakulo namin ay para lang makatulong sa mga local business. Okay? Hintayin namin yan balik na tayo sa pakikinig at panonood. Salamat! Ewan ko, naramdaman ko yung ngayon nga may survey, mas okay na raw sa Australia kaysa sa Canada. Oo. Tama. May Pati yung mga iba natitigilan sila lumipat from Australia. Kasi ang dati is yung jump sila from New Zealand to Australia, Australia to
London. Oo. So, ngayon parang tumitigil na rin sila. Oo. Nag-stay na sila sa Kasi maganda pa Australia. sa mga image ng Australia dati, di ba? Parang, UK, pinadala yung mga doon. Pero nagdandun tayo sa Colony. Australia, pare. Ang ganda Very progressive. Iba na rin talaga ngayon. Siyempre, hindi naman lahat perfecto. Oo, pero... May mga housing problems din sila. Kaya siguro nagulat si Zach kasi alam ko si Zach, meron siya, may background siya ng realty yata o di ba? And ngayon, ang alam ko, ang 1 million Australian dollars, pag bibili ka ng bahay, is maliit yun eh. Oo nga, pero Oo, minsan binigyan ako. Sabi ko, kung pabibiliin ako, tapos doon ako titira, sige, pwede na. Pero willing kang bitawan. Sabi ko, para sa mga anak ko. Madadala mo rin naman yung comedy mo dun eh. Comedy mo. Dadala ko mga comedy ko May doon. ganun tanong na, hindi ko alam. Sinagot ko yun pero again, baka may mag-react ng mga tao. Pilipino, hindi ko iniiwan pagka-Pilipino ko. Proud akong paging Pilipino, pero sa ibang bansa. Tama. Ako nakatira. Hanggang, di ba? Nakakalungkot lang na hindi natin magawa yan on a normal basis. Ngayon nga, kung dream scenario siya eh. Hindi natin, ikaw may resources ka na, di ba? Hindi siya kasing dali pa rin para padala mo halimbawa yung bunso mo si Luis. Sige, mag-aral ka Australia. Kasi may mga deterrent pa rin, may mga ipapakita ka pa rin papeles, yung hassle, yung ganun. Hindi tulad ng halimbawa yung mga Koreans, halimbawa. Mag-aral ka ng English sa Pilipinas. Ang dali nilang padala yung mga anak nila dito. So yung lakas lang ng passport natin, mahina talaga yung passport natin. Tapos kawawa tayo eh. Meron pang mga si Samuel G interview rin na rather na na lumaki yung mga anak ko sa ibang bansa. Ang basa ng mga tao, traidor, hindi ka man lumaban dito. Alam nyo ba? Lumalaban naman kami. Saan kami lumalaban? Hindi naman kami lalaban sa street, yung mga welga-welga. May mga legal na paraan para lumaban. Una, ang pagboto. Sinusunod naman namin ang sistema. Buboto kami. 'Di ba? Yun ang democratic way. Sa eleksyon, para mabago ang paano natin, boboto tayo nang sa tingin namin tama na mananalo. Paano kung ang majority ay parang sila ang nasusunod? Yung majority natin, napatunayan natin na laging mali eh. Mabrun. Walang walang presidente yan Wala akong sinasayang mga presidente. Ever since, uulitin ko ulit Hindi tayo. Ferdinand Marcos Sr., 72 pinanganak. Nag-Cory Aquino ako. Nag-Cory Aquino tayo. Nag-Fidel Ramos tayo. Pero ang totoo niyan, hindi naman mababago ang bansa natin ng presidente. Ang mababago sa bansa natin, yung culture. Yung nakagawian nating sistema. Tanungin mo ang sarili mo, pag nahuli ka sa traffic, di ba? Pag may nakikita kang video, na kinokotongan, nangungutong, inaasar mo. Pero pa ikaw nasa sitwasyon, yun naman ang una mong gagawa eh. Anong gagawin mo? Boss, baka pwede natin pag-usapan to. Kung meron kang means, susunod ka ba sa batas? Di ba? Pag sinabing lisensya, iabot mo ba? Or, may pera ka? Yung tapon mo ng basura. Pagka kailangan lang malinis yung kotse mo, itapon mo yung basura habang umaandar. Malinis nga yung kotse mo, yung basura nasa labas. Yung pagsigit sa pila, yung pagdadrive natin, mga ganon. Taxes. Sa tingin ko pare, pero ba't ang bait ng Pinoy sa ibang bansa? Yun yung sinasabi ko lagi. Di ba? Sabi mo na rin yan kanina, yung culture di ba? Meron din tayong prevalent culture dito ng impunity na tinatawag nila. Yung kahit anong gawin mo, walang pag-asa, walang mangyayari. So nakikita nila, hindi napaparusahan yung mali. Dito, tayo, yun ang perception natin. Kaya, wala tayong sense of justice. Pag walang sense of justice, kanya-kanyang kuha ng justice yan. Puta, hindi naman ako nabigyan ng katarungan dito. Gagawin ko na to para pumantay lang. Ngayon sa ibang bansa, kaya tayo mabait, puta yan na nakita natin eh. Masisita tayo eh. At the very least, masisita tayo. Australia, takot na takot kayo magdala dyan ng mga food. Kasi nasa may hotel, sa airport pa lang eh. Talagang, alam mo ba yung sapatos mo, titignan yung ilalim? Para, may mga dusting sila doon pag na-random ka. Diba? May mga random. Pero maganda sa Australia, mas, nagustuhan ko yung Melbourne. Kasi, 2 lugar natin na nagustuhan nating stay doon. Yung una yung mataas na building. Yung 76th floor. Skyscraper sa, Shoutout kala, kay Bong. Kila Bong, kay
Bong at saka si yung ating mga producer sa Australia na una. Oo, Oo, dinala TJ, kami sa- TJ Prod, ano yan? Oo. TJ. Trinity, TJ. Jane, oo. Oo. So, Sino ba dinagay tayo to? sa ano. Binisita pa tayo sa Turning Tides, di Oo, ano eh. Pumasok na siya sa military ngayon. Military na Oo. siya. Nasa 76th floor, di ba? Oo. Tapos Sabi nag-walk, pinalakad lang namin yung market Oo. doon. Tapos yung pangalawang punta namin, wala namin na-discover kasi okay naman yung ating ano doon, ang ating Oo, producer doon. Sa Sydney kasi, ang una namin tinambayan sa Blacktown. Malayo sa Sydney. Malayo sa mismong sentro ng Sydney. Yung pangalawang Sydney natin, nag-Novotel Oo. tayo. Doon na Oo. tayo nag-ano. Doon na tayo, malapit na sa harbor. Harbor. So, Oo. okay na siya. Walking days. Naglalakad-laad na kami doon. Pero yung, So, exact. kung ako pipiliin, makikita mo yung kaibahan nung nagstay din kasi tayo na medyo matagal sa Adelaide eh. Oh, pero Adelaide, ano Oo. yan, medyo town eh, no? Oo, city siya pero iba yung pagkaka-construct sa kanya eh, na feel. Alam mo hindi ko alam kung Adelaide to yung sino ba yung tinatakbo natin yung beach? Adelaide ba? Adelaide yan, oh. So, ang ganda pala sa likod, Ang no? ganda, yung may parang may town? Ferris wheel, ang ganda, andun May lahat. town pa lang, Ang na-discover ganda. natin Parang 2 days na lang. 2 days na lang natita tayo sa Adelaide. Nag 5 days tayo dun. Ang ganda. Tsaka yun, dun tayo nag-wine sa McLaren Vale. Yung tayo lang ang tayo lang ang Asian. Tayo lang yung isa doon. Yung may mga winery sila doon eh. Saan ba yan? Sa Adelaide. Oo. Sa Ang Perth ganda. naman, dinala naman ako dyan ng office mate ko dahil sa SGS. Sa wine din. Wine din. Si April Carion na may family na dyan. Maraming mga Pilipino dyan eh. Kaya excited na naman kami dyan na bumalik sa Melbourne and Sydney. Yun, yun nga, pinag-uusapan ko lang. Kanina, di ba, ang tendency natin, mag-migrate. Pero, of course, iba pa rin ang sabi nga nila, iba pa rin ang Pilipinas. Kasi nasa bahay ka eh. So, totoo niyan pare, isabi ko na sa'yo dati, total nasa Hotel Celeste tayo. Pag nag-staycation ka naman talaga dito, sa Hotel Celeste, mararamdaman mo rin naman yung vibe ng ibang bansa eh. Oo, parang iba nga. Yeah, parang maglaad-laad ka, parang iba nga siya dito. So, yung Australia, yan. Pero, excited kami dahil hindi namin alam kung ano naman yung airlines natin. Kasi ang unang punta natin doon, Cebu pa ba tayo? O Malaysian Airlines tayo. Malaysian. Pinalipat ako ng upuan. Oo. Yung pangalawang punta natin, Walang New upuan. Zealand kasi muna tayo, kaya nag-Cathay tayo. Oo, kasi Pacific tayo from Philippines to Hong Kong. Hong Kong, buong Pilipinas sinaan na to sa New Zealand. Yun. Sana sana maraming manood kasi minsan Yun siya. nakaka-frustrate. Sana kung may extra kayong pera. Alam ko sunod-sunod ang mga shows diyan. May mga shows na Bex Battalion. Sa ano rin? Sa Australia rin. Okay. Si Nurse Nurse Even. Nurse Even. Oo. Tapos yan ang mga sunod-sunod natin. At sana pagkatapos yan, mapagbigyan nyo rin kami mapanood para makabalik-balik lahat ng mga Pinoy dyan. Kakaiba naman yung comedy namin eh. Di ba kasama natin dito si David Tabonares, Marlon Tapalord, saka si Gris Sunyo. Pangalawa na ni Gris. Si Marlon tsaka si First time. Tayo, Dawit, pangatlo na. Oo. Tama, no? Pangatlo na tayo. So, yun. Again, sa mga Pinoy dyan sa Australia, ayan, alam ko, nadyan din kayo for reason. Kasi nga ako, ano lang naman yun, hypothetical question lang naman sa akin. Pero kung given talaga, Tingin mo magagawa mo rin yung comedy mo doon. magagawa ko pare, survival ako eh. Survivor ako eh. May tanong na ganyan na natuwa lang ako doon sa interview kay Jay Leno yata nagtanong kay Louis C.K. Paano kung may bata, mas bata na lalaki, homeless, pumunta sa'yo, sabi palit tayo ng buhay. Papayag ka? Sabi niya, oo. Lahat sa kanya ng pera ko, lahat. Kasi papalit kami, mas bata ako, mas may book ako. Ganon. Kasi in a few years, mababawi ko yung perang yun kasi magaling ako magsulat eh. Siya, in a few years, mawawala lahat yung perang galing sa akin. Sabi niya ganon. So magagawa mo, translate mo rin yung comedy mo sa Australia. Tingin ko, very healthy ang nakapagtrabaho naman ako ng ang stand-up mga comedy jobs dun eh. So, kaya lang, edad lang. Kaya naman ang desisyon ko na yan, lumipat. Kasi, more or less, halimbawa, 30 years. Pag 30 years ko, 83. Yung anak ko, si William, nasa 30 na eh. Nasa 30 na magta-30 na si William. Ngapit na. Yung anak ko, 19 na. So, may mga chances sila na mahaba pa yung buhay nila, di ba? So, ayun lang naman ang dahilan ko. Mas more on family reason. Kaya ka lumipat. Kaya ako lilipat doon para mabigyan ko ng chance itong
mga anak ko. Pero other than that, Di clip ko yun. Ano? yun yung reel natin. ano, Yun yung, kaya ako lilipat doon para alam nilang lilipat ka ng Australia. yun yung clip ko. pero kung Tama yung opportunity doon. Oo, of course. Ang ganda. Of course, ang puso natin, Pinoy pa rin. Oo. Di ba? Pinoy pride nga eh. Yan lang nakalimutan ko ipaliwanag na akala nila, you're abandoning ship, gano'n. Hindi. Doon lang, pero hindi ka naman nawala ng hindi ka naman nagpat-blood transfusion na royal blood ka na bigla, di ba? Dala mo pa rin Oo. kapinoy mo doon. Pero pagka dito tayo, halimbawa, hindi naman given a chance, Pilipino tayo, kung magbabakasyon tayo, Australia gusto natin. Gusto ko nga isama yung mga anak ko dun sa, of course, kasama ko rin sa Australia. Kasi, naramdaman ko safe. Okay siya. Oo. Oo, no? Kasi may nakapunta na ako sa Amerika eh. Alam naman ng mga taga-US na yung mga lugar na kinakatakutan nila dyan. Maliban lang doon sa isang araw ng isang umaga kasi natulog ako doon sa bahay ng barkada ko, di ba? Tapos breakfast kami sa McDonald's para bumalik sa hotel. Tapos may nakita akong pangkista, pinoposasa ng mga polis doon. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, shit, Australia to, pare. Nakita ko na lahat. Pati pang, pinoposasan. Parang gano'n, lasing na lasing lang siya, pare. Pero parang masaya. Yan. Masaya Kaya looking forward kami dyan sa pagbabalik namin. Good times sa Australia. Good times sa Australia. August 29, Bunjil Theater. Bunjil Place Magandang Theater. lugar raw yun. Magandang area daw yan sa Australia. Sa August 29, Melbourne. Yan, sa August 30, Sydney naman, dyan sa Darling Quarter. Yan. Maraming salamat sa mga namin sa mga sponsors namin at sa aming producers Again, si Jen sa si Sak. Jen sa Amp, si Sak, hindi ko nakalimutan ko yung pangalan ng kay Sak pero maraming salamat sa inyo at sa mga sponsors. Kita-kits dyan yun, pagkatapos dyan, Singapore naman kami, September 19. Maglalaan kami ng episode sa isa para sa Singapore pag-usapan namin. Maganda rin ang Singapore namin ma-experience September 19 sa Alliance Francaise, eventbrite.com po ang bilhin ng tickets. So please, support lang po sa mga bumibisita diyang entertainers. At para naman sa mga Pinoy dito sa Pilipinas, birthday show ko na po na kung saan magre-record ako ng Netflix. Alice Calles birthday comedy special, Happy for All. Yan, October 2. Music Museum Green Hills, October 3, Insular Life ng Halang Haribon, Alabang, October 7, Newport World Resorts sa Pasay, October 9 and 10, Maybang Performing Arts Center, BGC sa Taguig, ticketworld.com.ph at pa-suporta lang po sa mga shows namin dito sa Metro Manila at sa ibang parte ng Pilipinas. Ayan, alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. Dito po sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them a punchline, spread the laughter, not the virus, stay safe, stay healthy. We're always happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.